Isang garapal na gang ang dumating sa isang templo. Buong yabang nilang gustong sunugin ang bahay at kunin ang lupa ng mga monghe. Parurusahan kayo ng langit, biglang may narinig na tunog ng maktak at pagdarasal. Isang monghe na may hawak na maktak ang lumitaw na parang isang tagapagligtas. Binugbog niya ang mga gangster hanggang sa nagkawatak-watak sila sa isang iglap. Halos lahat sila ay pinabagsak. Ang natira na lang ay ang leader na nakasuot ng asul. Sa pagkakataong ito, napagtanto niya na ang monghe ay may buhok, kaya isa siyang huwad na monghe. Tama, hindi ako ipinagbabawal magpahaba ng buhok. Isa akong monghe na may mahabang buhok. Nang makahabang buhok na monghe ay ibinaba ang kanyang gang, naisip ng leader. Siguro magaling lang siya sa pagtugtog ng gang, kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na sumugod at ipagpatuloy ang pag-atake. Ngunit sa gitna ng labanan, ang kasuotan ng huwad na monghe ay napunit. Nako, ang huwad na monghe ay nagbagong anyo sa isang napakagaling na pari. Teka muna, balak ng pari na pakinggan ang pakiusap ng mga monghe. Napatawarin ang leader. Ngunit sa isang malakas na tunog, isang malaking kampana ang umalingaw-ngaw sa kalangitan. Isang malaking krus ang lumitaw, malinaw na hindi sang-ayon si Buddha at Diyos. Napatawarin ang manggugulo na ito ng katahimikan. Sinabi ng Diyos at ni Buddha na kailangan kitang bugbugin, tapos yung leader ng gang natin, punong-puno ng sugat, gumagapang papunta sa istasyon ng pulis para magsumbong. Sinabi niya na binugbog siya ng mga monghe at isang pari. Nagsumbong siya ng malungkot, tapos biglang, Choang, isang malaking mangkok ang tumama sa mukha niya. Kaya dumilim ang paningin niya at ang buhok niya ay punong-puno ng tira-tirang baka. Habang nagmumura siya, isang monghe sa tabi niya ang nagpakita ng ebidensya. Yun pala, yung salamin na suot ng monghe ay isang uri ng camera. Ang pinakabagong modelo na nag-record ng buong eksena ng mararahas na mga gangster na humihingi ng lupa. Susunugin namin to. Kusa kayong aalis pababa ng bundok. Nagtataka ang leader kung bakit gumagamit ka ng mga high-tech na gamit, at nagdududa siya na isa kang AI at hindi ikaw ang guro ko. Ang paring nagpakilalang Kim Hye-il, tumulong ka sa templo sa pagkakataong ito, dahil ito sa pabor na hiningi ng matalik mong kaibigan na si Sang-yon. Narinig mo ang kwento mula sa batang monghe, na ginugulo ng mga gangster, kaya hiniling niya kay He na tumulong. Maraming salamat, Padre Kim Hye-il. Walang anuman. Pauwi na. Binubuli si Sang-yon ng mga mas nakatatandang bata. Dinala sa isang tagong lugar. Kasabay nito, sa isang nightclub sa Busan, ang anak ng isang kongresista, matapos humitit ng cocaine, ay malubhang nasaktan ang ibang tao. Gusto mo bang kumain ng peach? Dinala siya sa istasyon ng pulis. Bakit isang hamak na prosecutor lang ang nandito? May namatay ba? Bahagyang sugat lang sa ulo yung lalaki't babae. Hindi mo pa sinasabi sa tatay ko, di ba? Diyos ko, isa lang ba ang harina nyo? Medyo iba-iba ang gusto ko, sa totoo lang. Ang nag-aasikaso sa kanya ay isang prosecutor na nasa antas ng departamento. Hinihiling niya kay Kim na tawagan agad ang kanyang personal na abogado. Kung ayaw mong malaman ang nakakasuklam na katotohanan sa likod nito, pare-pareho lang ang mga taga-yusig at pulis. Kasabwat sila ng lokal na sindikato ng droga. Kinabukasan, dahil sa kanilang manipulasyon, si Kim, na kilalang gumagamit ng droga at nananakit, ay pinayagang magpiyansa. Ang resulta ng investigasyon ay naging, may naglagay daw ng droga sa inumin niya, at ang pananakit ay gawa raw ng kaibigan niya. Walang kinalaman si Kim. Kasabay nito, sa isang simbahan sa Seoul, may seremonyang nagaganap. Napansin ni Kim Hye-il na parang hindi maganda ang pakiramdam ni Sang-yon. Parang may sugat siya. Sinabi niya kay Sang-yon na magpahinga, pero nagpumilit pa rin ang bata na tapusin ang seremonya. Papasok na po ako sa loob. Sang-yon, huwag mong pilitin ang sarili mo. Pero parang lalo siyang hindi komportable. Sa huli, nawalan siya ng malay sa mismong lugar. Nagpanik ang lahat at dali-dali siyang dinala sa ospital. Pero kahit anong gawin nila, hindi na nagising si Sang-yon. Nakuryente ang bata, nagdulot ng paghinto ng puso. Nagdulot ng pinsala sa utak at hanggang ngayon ay comatose pa rin, bagamat hindi brain dead. Ngunit napakababa ng posibilidad na magising pa siya. Sang-yon, Diyos ko, kausap ng pribado ng doktor ang pari. Dahil may history ng sakit sa puso ang bata, sinuri ng mabuti ng mga medical staff. Ang sanhi ng pagkakuryente ay dahil sa pagkalason sa harina. Ano? Harina, isang estudyante sa high school na may congenital heart disease. Na-hospital dahil sa labis na paggamit ng harina at huminto ang puso. Ang pinsala sa utak ay nagdulot ng malalim na pagkawala ng malay,
napakaliit ng tsansa na magising. Para imbestigahan ang kaso ni Sang-yun, sina Kim Hye-il at Police Chief Go Dae-young ay pumunta sa istasyon ng pulis para alamin ang progreso ng investigasyon. Binigyan pa sila ni Kim Hye-il ng direksyon kung paano mag-imbestiga. Una, tingnan nyo ang social media, history ng paghahanap sa computer, at tingnan nyo kung mayroon siyang cryptocurrency. Ang mga drug dealer ngayon ay nagtatransact sa mga blind spot ng camera, kaya posibleng hindi sila nakukunan ng camera. Naintindihan nyo ba? Ang pagbuwag sa kaso ng mga estudyante ng high school na sumisinghot ng pulbos ay umabot hanggang Busan. Nabalitaan din ni Nam Do-hyun sa Busan ang tungkol dito, kaya tinawagan niya agad ang kongresista para tulungan siyang ilipat ang kaso sa Departamento ng Investigasyon ng Harina ng Prosecutor's Office. Napakabilis pagkatapos noon, kinuha ng mga tao mula sa Prosecutor's Office ang kaso, na nag-alis ng karapatan ng lokal na pulisya na mag-imbestiga. Sabi nila sa kasong ito, ang Supreme Prosecutor's Office ay mayroon ng investigative team. Dahil comatose pa si Sang-yun, kailangan nilang imbestigahan ang kasong ito hanggang sa huli. Kilalang kilala ni Kim Hye-il si Sang-yun. Hindi niya kayang magdroga ng mag-isa, siguradong may gumawa nito sa kanya. Ang ginagawa ng Prosecutor's Office, parang may tinatago ang Supreme Prosecutor's Office. May lead ka ba? Ang Supreme Prosecutor's Office, parang hinuhuli nila ang isang malaking drug lord. Napaka-organisado. Siguro may tinatakpan sila. Sa ibang pangyayari, ang drug lord sa Seoul, tinuturuan ang mga tauhan niya. Ang kaso ni Sang-yun, gawa ng tauhan niyang ito. Madalas gamitin ng mga boss ang mga menor de edad para magbenta ng droga. Dahil kung mahuli man sila, sa rehabilitation center lang sila mapupunta. Wala silang magagawa sa kanila, alam na nila yan. Lahat ng balita tungkol kay Sang-yun ay binura. Pumunta si Kim Hye-il sa eskwelahan ni Sang-yun para maghanap ng karagdagang impormasyon. Sinabi ng isang matalik na kaibigan ni Sang-yun kay father na, bago mawala ng malay si Sang-yun, tumawag daw siya sa kaibigan niya at sinabing ninakaw ang cellphone niya. Na-budget daw ng bata ang pangalang si Tae bago ibaba ang telepono. Ang boses niya ay parang nasasaktan ng banggitin si Tae. Si Tae, kilala mo ba ang taong ito? Hindi ko talaga siya kilala. Salamat na rin at sinabi mo sa akin. Natutuwa ako na may kaibigan si Sang-yun na katulad mo. Hello, Kim Hye-il, nasaan ka? Kim Hye-il, bumalik ka sa istasyon ng pulis. Yung delivery guy, natapos na, nakaimbestiga na kami ng maraming ebidensya. Sinusulit niya ang pagkakataon sa pagde-deliver ng lahat ng shipper. Kinukunan ng litrato ang maraming bumibili ng pulbos. Ang mga taong ito ay madalas tumatanggap ng pulbos. Sa mga tagong lugar, ipinapakita nito na sa Gudem. Maraming gumagamit ng droga. Kinuha ng kataas-taasang hukuman ang kaso. Sadyang hindi nila iniimbestigahan ang mga bagay na ito. Kung susuriin lang nila ng kaunti, malalaman agad nila. Imposibleng hindi alam ng kataas-taasang hukuman. Sa ibang mga kaso, nahuhuli nila ang mga tao. Bakit ngayon hindi nila sinasadya? Humingi ako ng paumanhin. Kaya nagdesisyon si Kim Hye-il na sila na ang mag-iimbestiga sa kasong ito. Simulan na nating imbestigahan ang mga lugar sa litrato. Tiyak na uulitin ng mga gumagamit ng droga ang kanilang ginawa, at babalik din agad ang nagde-deliver. Natuklasan nila na may estudyanteng nagde-deliver ng pulbos. Diretso si Kim Hye-il sa lungga nila. Suot ng pinuno ang headset na madalas gamitin ni Sang-yun. Bakit nasa iyo yan? Paano? Regalo ko yan sa kanya noong birthday niya. Di nagtagal, bagbog sarado ang mga bata kay Kim Hye-il. Inamin nila na sila ang nagbigay ng pulbos ni Sang-yun. Ang dahilan ay dahil sa isang transaksyon noon na nakita at kinunan ng litrato ni Sang-yun noong gabing iyon. Nakatakas siyon pero nahulog niya ang isang papel ng pagsusulit. Natagpuan sila ni si Tae at agad na natunton si Sang-yun. Sinira nila ang kanyang telepono at pinilit siyang sumangot ng pulbos. Bakit mo ginawa yun? Dahil kapag na-addict na siya, babalik at babalik siya sa akin. Inamin ng mga bata ang lahat. Pero kung sino ang nagbibigay sa kanila ng pulbos, ayaw nilang sabihin. Akala nila hindi kayang pumatay ang isang pari. Para takutin ang mga bata, binasag ni Kim Hye-il ang 10 blok ng ladrilyo sa kanyang ulo. Napansin lang ng mga bata na hindi normal ang paring ito nang makita nilang nagwawala si padre sa harap nila. Kim Hye-il, hindi pwede yan, gusto niyang bumaba sa impyerno. Bakit may taong sinasaktan ng sarili niyang ulo?
Umalis na kayo, nandito na siya, nang sumugod muli si Padre. Ibinunyag ni Site ang pangalan ng kanyang boss, ang pangalan niya ay Jareth. Sa gabay ni Site, natagpuan nila ang lungga ni Jareth. Ngunit maraming tauhan dito, kailangan nilang gumastos ng maraming pagsisikap para malutas ang lahat ng tauhan na iyon. Muling tumakas si Jareth, Kim Hye-il. Sa wakas, natagpuan nila si Jareth na tatakas sana. Pagkatapos siyang tanungin, binanggit niya ang isang pangalan. Uuwi na natin siya. Red Mullet ng Busan. Bukod doon, may iba pa ba? Ang palayaw na ito ay hindi sinasadyang nabunyag nila sa dark web. Hindi nagtagal, nakatanggap ng impormasyon ang Floor Investigation Department ng Supreme Prosecutor's Office. Pumunta sila sa lugar ng pinangyarihan. Ang mga nagbebenta ng harina at mga gamit ay maayos na nakalagay. Nakatulong ito para madali silang mahuli. Kasabay nito, maraming reporter ang lumabas sa ibaba, kaya wala silang maitago. Si Nam Do-hyen sa Busan, nabalitaan niyang may 3 taong sumire sa isang drug den. Medyo hindi siya makapaniwala na isa sa kanila ay nagpanggap na pari. Sila ba'y isang travel ng troupe? Kinabukasan, si Kim Hye-il ay nag-isang pumunta sa Busan para hanapin ang kinaroroonan ng drug dealer na may palayaw na hairtail. Pero sa isang di pamilyar na syudad, ang paghahanap sa isang tao ay parang naghahanap ng karayom sa dayami. Hindi ito isang bagay na magagawa sa isang araw kaya nagpasya siyang magtrabaho sa Busan Theological Institution bilang isang guro para magkaroon ng pansamantalang matutuluyan. Sa isang flight papuntang Korea, isang pasaherong Koreano ang nagwala dahil lang sa isang pakete ng sili sauce noong muntik na siyang magwala. Ibinigay naman ng babaeng katabi niya ang sili sauce niya sa kanya, kaya naging payapa ulit ang biyahe. Mukhang mahilig ka sa sili sauce. Ano? Nako. Ano to? Pera para sa sili sauce, at yang matako na yan ang siyang drug lord. Pagdating pa lang ni Kim Hye-il sa seminaryo, agad siyang napaharap sa isang problema. May isang pasaway na estudyante sa paaralan. Mainitan ng ulo at madalas makipag-away sa labas. Kada buwan, napupunta siya sa istasyon ng pulis. Sinuntok na naman niya ang mga gangster. Dahil sa mga pasa sa mukha nila, pinapanta ng punong guro si Kim Hye-il sa istasyon ng pulis. Para iligtas ang pasaway na estudyante, kinailangan ni Kim Hye-il na umarte. Ginawa niyang sarili niya na isang guro na nagdurusa at walang magawa sa kanyang estudyante. Kasalanan ko, dapat akong mamatay ng maraming beses. Hindi masamang bata iyon, dahil hindi ko siya naturuan ng maayos. Dapat akong mamatay ng maraming beses. Pasensya na, kaya estudyante mo siya, padre. Estudyante ko siya. Ako ang hindi nakapagturo sa kanya ng maayos. Kung ganun, ordinaryong tao lang pala siya. Pasensya na. Dahan-dahan lang po. Kalma lang kayo. Nako, ano ba ang gagawin ko sa'yo? Sa wakas, sa husay umarte ni Kim Hye-il, ligtas na nakaalis ang pasaway na estudyante sa presinto. Samantala, si Kim Hong-sik ay kasalukuyang nag-enjoy sa mga pagkaing kalye ng Korea sa isang night market nang biglang dumating ang daan-daang mga gangster. Magalang silang nagbigay galang sa kanya. Chairman, nakabalik na po kayo. Pagbalik nyo sa Korea, kailangan namin kayong salubungin ng bongga. Maging maingat tayo, ha? Naiintindihan ko po. Maligayang pagdating, Presidente. Mahal ka namin ng sobra na gusto kong patayin kayong lahat. Ang mga corrupt na pulis sa Busan, nakita si Kim Hong-sik na baguhan. Hindi pa nila siya ginalang at naglakas loob pang mag-anunsyo na ang kickback nila ay tataas mula 8% hanggang 20%. Pero hindi nila inaasahan na ang binatang mukhang inosente sa harap nila ay isang baliw. Ipinakita niya agad sa mga corrupt na pulis ang kanyang iskultura, ang kanyang pinakabagong paboritong obra. Ang teknolohiya ng pagyayelo ng Korea ay talagang mahusay. Alam nyo ba na ang 2 nakayelong isda na ito ay AI? Mga pinuno yan ng 2 magkaibang gang. Ginigipit mo ba ako? Anong kaguluhan tong ginagawa mo? Inspector An, Kim Hong-sik, medyo sumosobra na kayo. Naiintindihan mo ba ako? Sundin mo lang ang sinasabi ko. Kung hindi, babasagin ko ang ulo mo sa loob mismo ng presinto sa Seoul. Parang hindi normal si Chief Go nitong mga nakaraang araw. Minsan nagtatago sa ilalim ng mesa, minsan naman sa loob ng kabinet. Ngayon naman, akala niya isa siyang panda. Natatakot sa lamig, nagtatago sa loob ng kabinet, kumakain ng candy, nagpapaputok ng candy. Heto, candy para sa'yo. Ang lamig, Direktor, mukhang malala ang kanyang sakit. Direktor, bigyan na lang natin siya ng mahabang bakasyon para makapagpahinga. Magpahinga ka para gumaling ka. Binigyan siya ng direktor ng bakasyon.
Hindi siya nag-aksaya ng 1 minuto, nagpadala ng mensahe sa mga kasamahan niya, at nagpunta sa Busan para hanapin si Kim Hye-il. Talaga, humanap din tayo ng dahilan para sumama. Pag-iisipan ko. Sa Busan, nagtanong si Kim Hye-il sa lahat ng dako. Sa wakas, nakarinig din siya ng kaunting balita tungkol sa Red Ribbon Fish. May isang adik sa droga na Go ang apelyido. Parang kaibigan daw siya ni Red Fish. Tuwing nagdodroga siya, malakas niyang isinisigaw ang pangalang yun. Hindi ko alam kung nasaan siya. Biro lang, biro lang. Pagkatapos, hinanap ni Kim Hye-il ang taguan ng lalaking yun. Ibinagsak niya ito sa isang malaking drum ng yelo para piliting sabihin kung nasaan si Red Fish. Sa huli, hindi niya kinaya ang matinding lamig, kaya tumawag siya para makipagkita kay Red Fish, nang malaman niya kung nasaan ito. Tapos biglang sumulpot si Chief of Police Go. Kaya nagulat si Kim Hye-il at sinuntok siya. Sinabi niyang bumalik na siya, pero hindi siya nakinig. Nag-away silang dalawa, pero sa huli, sumuko pa rin siya. Sabay silang pumunta sa lungga ng Red Fish. Bakit ba ang daming baliw ngayon? Turuan mo nga siya ng leksyon. Opo, huwag ka namang tumakbo ng mabilis. Bitawan mo ako. Sa sandaling ito, isang babae ang dumating sakay ng motorsiklo. Ipinukpok niya ang baril sa ulo ng malaking lalaki, kaya tumamba ito. Kaya ang dalawang nag-uusyoso, natigilan. Ang babaeng iyon ay pulis mula sa Floor Investigation Team. Akala ni Busan, masama rin sina Kim Hye-il at ang mga kasama niya. Kaya balak niya sanang hulihin sina Kim Hye-il at Inspector Go. Kailangan kong makipagtulungan sa kanila. Imbestigahan niyo sila. Kainahinala sila. Ako si Inspector Go mula sa Major Crimes Unit ng Gudam Police Station. Ipinakita ni Inspector Go ang kanyang ID, habang si Kim Hye-il naman ay nagsuot ng Roman collar. Pero parang hindi naniniwala ang pulis. Haha, itinutok niya ang baril sa bibig ni Kim Hye-il. Sa huli, nahuli silang dalawa. Sinisi ni Kim Hye-il si Inspector Go, dahil sobra ang pagka-photoshop sa ID picture niya bilang empleyado. Pinapagalitan pa siya ni Inspector Go dahil hindi raw dapat siya nagsuot ng romatay. Mas mukha raw siyang scammer sa ibang eksena. Kumakain ng barbecue ang drug lord na si Kim Hong-sik. Nakakatakot dahil iyon ang paraan niya kapag galit siya. Kapag masama ang pakiramdam niya, kumakain siya ng marami. Tinawag niya ang mga tauhan niya. Biglang sumugod ang isang lalaking mukhang unggoy at bumagsak. May narinig daw ang isa sa mga tauhan niya sa Seoul, sa lugar ng Gudam o Pajam. Muntik ka nang mahuli, buti na lang at naayos ang lahat pagkatapos. Naayos na pala, hindi mo na kailangang iulat sa akin, ha? Walang tigil na nagmakaawa ang tauhan ko at tiniyak na maayos niya ang lahat, pero hindi nasiyahan si Kim Hong-sik sa sagot niya. Naniniwala siya na ang mga taong AI ay maaari ring magkamali, pero kung itatago at tatakasin lang ito, mas malaking pagkakamali ang magagawa. Walang silbi kaysa sa pagpapatawad sa pagkakamali. Kailangan itong bayaran ng buhay. Halika, uminom tayo ng isang lata ng beer. Ang telepono, tumatawag sa maling oras. Kakalma pa lang si Kim Hong-sik, tapos, nakatanggap naman ang mga tauhan niya ng nakakagulat na balita. Nahuli na ang Red Sea Brim at ang lihim na base ng Floor Investigation Team ay nasa loob ng SANA, na hindi alam kahit ng ibang pulis. Ang lugar ng trabaho nila. Pagbalik nila sa lihim na base, doon lang nila nalaman na nagsasabi ng totoo si Kim Hye-il at Inspector Go. Alam nilang iniimbestigahan pa rin nila ang red herring na si Kim Hye-il, kaya sinamantala nila ang pagkakataong ito para itanong kung sino ang big boss niya na si AI. Pero sinabi ng mga investigador na classified information yun at hindi pwedeng ibunyag. Dahil ayaw makipagtulungan ng mga ito, nagpumilit na lang silang sumama sa investigasyon. Ngunit hindi pumayag ang grupo ng investigasyon. Isa pa, anong karapatan ng isang pari para magpumilit na mag-imbestiga at lumutas ng kaso? Dahil hindi kami pinapayagang sumali sa investigasyon at hindi kami nakumbinsi sa pakiusap, niyakap ninyo ng mahigpit si Redcarp, at ayaw ninyong bumitaw. Sa huli, kinailangan nilang takpan ang ulo ninyo ng 2 sako, na may napakabahong amoy ng medyas hanggang sa kayo'y mahimatay at itapon sa labas. Sa ibang pangyayari, iniimbestigahan ni Kim Hong-sik ang tauhan ni Redcarp. Nang mahuli si Redcarp, tumakas ang lalaking ito. Ipinagtapat niya na bago dumating ang pulis, sila'y inatake ng isang lalaking mukhang si Donnie Yen at isang lalaking may ulo na parang bato. Hinala niya na ang dalawang ito ay pulis. Bukod pa rito, sa mga pulis na iyon, may isa na girlfriend niya. Ang romantiko mo naman, nakikipagrelasyon pa sa especially iya. Saan mo gustong kita'y saktan,
Hindi ba't sinabi ko na sa iyo na simula ngayon, bawal nang magbenta? Ang sabi ko ay simula ngayon, hindi hanggang ngayon. Kapag nahanap na ang pangalang red herring na iyon, agad nating ayusin. Ang isang pagkakamali ay binabayaran ng isang buhay. Sa panlabas, isa siyang malaking pilantropo. Mabait siya sa mga matatanda, madalas magbigay sa mga home for the aged, at magalang at malapit sa mga matatanda. Tinatawag silang lolo at lola. Nanunumpa pa nga siya na kahit pabayaan sila ng estado, aalagaan niya sila na parang mga apo. Ngunit sa totoo lang, isa siyang malupit na drug lord. Walang awa sa mga hindi sumusunod at sa mga kalaban. Talagang hindi nagpapakita ng awa. At ang magandang babaeng ito ay isang prosecutor. Ang pagbalik mo ngayon mula sa ibang bansa ay dahil kay Kim Hye-il. Para tulungan siya na hulihin ang mga nagbebenta ng droga, dahil galit ka sa kasamaan. Pagkatapos mong marinig ang kwento ni Kim Hye-il, nagngalit ka sa galit sa mga walang hiyang gumawa nito kay Sang-yeon noong bata pa siya. Dati ko pa siyang binibilhan ng ice cream sa harap ng simbahan. Tapos pipilitin nilang magdroga ang batang yun. Kalma ka lang. Ibigay mo sa akin ang mga dokumento tungkol sa kanila. Lalabas ang baho nila na parang kumot sa taglamig. Para hayaan silang magkumot ng Department of Justice sa malamig na sahig. Sa ngayon, si Red Mullet ay iniimbestigahan ng Floor Investigation Team. Hindi siya umiimik kahit anong kaakit-akit na kondisyon ang ibigay ng pulis. Hindi siya magsasalita dahil alam niyang kapag nagbukas siya ng bibig, hindi lang siya mamamatay ng hindi buo ang katawan dahil kay Kim Hong-sik. Pati ang matanda niyang ina ay mapapahamak, at ang Kim Hong-sik na kinatatakutan niya, ay nakikipagkita ngayon kay Prosecutor Nam Do-hyen. Unang pagkikita sa maalamat na drug lord. Pero hindi niya ito pinapansin, isa lang daw itong drug dealer. Kailangan lang siya para tumulong, sinabi niya kay Kim Hong-sik. Sundin lang ang dating usapan at magbigay ng buo. At ang gulo na ginawa ni Kim Hong-sik, tutulungan niya itong linisin. Hindi niya kailangan ng pera o droga bilang kabayaran. Pero isang salita lang ang sinabi ni Kim Hong-sik na nagbunyag sa plano ni Nam Do-hyen. Ang hindi niya pagkuha ng kahit isang sentimo ay para rin sa kanya. Kahit mahuli siya, kaya niyang maglinis ng kanyang pangalan. Nag-graduate ka sa geography sa isang universidad sa probinsya. Nagmula sa law school, isang prosecutor na walang padrino. Ang ganitong klaseng lone wolf prosecutor ay gustong magtayo ng sarili niyang kapangyarihan. Ang pinakamagandang paraan ay ang hawakan sa leeg ang mga malalaking tao. Kung patuloy kang magsisikap ng ganito, sa loob ng 10 taon, baka maging presidente ka pa. Pwede kitang tulungang maging presidente kung gusto mo. Sa ilang salita lang, mabilis kayong nagkaroon ng partnership. Sa totoo lang, ipinatawag na ni Nam Do-hyen ang mga SWAT team ng pulis. Nagpapatrolya na ang helicopter sa lugar na to kung gago si Kim Hong-sik. Dapat sinabi na niya ang lokasyon dito. Pero nagbago na siya ng isip, na pagdesisyonan niyang ibenta ang pabor na to kay Kim Hong-sik. Pero hindi niya inasahan ang sinabi ng chairman. Pinagpawisan siya ng malamig. Nasa Kim Hye ang mga magulang mo. Nagpapalit ng paso ng halaman sa hardin. Balak ko sanang payapa silang palayasin. Siraulo ka, ako ang hari, tapos ikaw ang emperador. Hindi naman kailangang magkasiraan tayo. Walang problema. Sa ibang balita, ang grupo ng investigasyon ng Harina ay naghahanda ng ilipat ang isdang butete papunta sa ibang lugar, pero hindi nila alam na ang paglipat na ito ay binabantayan ng 2 grupo. Tingnan mo doon sa kabilang banda, umalis na sila doon, umalis na ang escort vehicle. 3 truck agad ang sumunod, bakit may dumating na naman? Pagkatapos, pumunta ang grupo ng mga seryosong krimen sa sikretong base para ipagpatuloy ang kanilang trabaho at ang mga corrupt na pulis. Ito ay ipinadala ni Nam Do-hyen. Noong panahong iyon, ang sasakyan na nagdadala sa kanya ay bumabagtas sa daan. Binangga ito ng isang truck at itinulak sa gilid ng kalsada. Pagkatapos, 12 ng mga nakamaskarang gangster ang sumugod. Nang maghanda ang magandang pulis na makipagpatayan sa kanila, isang kotse ang humarang sa kanila. Matagal na rin akong hindi nakikipag-away sa kalye. Tama. Sa ibang lugar naman, narinig ni Kim Hong-sik na gusto ng mga Koreano ang mga branded na gamit, kaya nagpa siya siyang gumawa rin ng isang uri ng branded na pulbos. Sa pamantayang pangmataas na uri, kaya nagtayo siya ng pabrika ng harina. Nagpatayo rin siya ng isang marangyang opisina, naghahanda para sa malaking negosyo. Kasabay nito, si Kim Hye-il at Inspector Go ay sumaklolo sa babaeng pulis ng Floor Investigation Team. Mayroon pang seatbelt. Subukan mo lang tumakas, lagot ka sa akin. Salamat po. Ang Red Mullet,
na inaresto, ay nagtangkang tumakas. Ngunit ang kanyang katawan ay masyadong clumsy, natisod sa isang malaking bato. Siya ay bumagsak. Sa sandaling ito, mula sa malayo, umalingaw-ngaw ang sirena ng pulis. Pinayuhan nila si Joyong na sumama sa kanila. Ngayon, ang floor investigation team ay binuwag na ng mga corrupt na pulis. Kung ilegal kang magtagal dito, mahuhuli ka lang. Hindi na natin pwedeng ipagpatuloy ang pagtugi sa sindikato ng droga. Para maprotektahan ang puwersa, Joyong, sundin mo sila. Dalhin mo si Redfish at umalis ka na rito. Pero mukhang nagkaroon siya ng internal bleeding dahil sa pagkahulog niya kanina. Sobrang laki ng tiyan niya, kaya kinailangan nilang dalhin siya agad sa ospital. Si Redfish ay isang mabuting anak. Kahit na malubha ang kanyang sugat, iniisip pa rin niya ang kanyang inang may sakit. Pinakiusapan niya si Kim Hye-il at ang kanyang mga kasama na alagaan ang kanyang ina. Huwag na huwag ninyong sasabihin sa kanya na nagbebenta siya ng droga. Sa susunod na buhay, tiyak na magiging mabuting tao siya sa ibang pagkakataon. Nabalitaan din ni Kim Hong-sik na nakatakas sina Redfish at Joyong. Nakita niyang hindi siya maaaring umasa ng tuluyan sa mga corrupt na pulis. Kailangan pa rin niyang gawin ito ng mag-isa. Nag-utos siya na hanapin sila. Si Redfish ay dapat patayin, habang si Father Cha at ang kanyang mga kasama ay dapat hulihin ng buhay. Ngunit dapat putulin ang kanilang mga litid sa binti bago dalhin sa kanya. Mabilis na dinala si Redfish sa ospital, ngunit hindi na siya nakaligtas at namatay. Anong nangyari? Ang mga kasamahan ko ay naaresto na lahat. Si Joyong ay pinaghahanap na rin ngayon. Yung mga nagbebenta ng droga na nauna nang nahuli, kulang daw sa ebidensya. Pinalaya na silang lahat. Sunod-sunod na masamang balita, si Kim Hye-il, nagdarasal para kay Redfish. Patawarin nawa ng Diyos ang makasalanang ito, pero ang pagkamatay niya ay dapat manatiling lihim. Ngayon, siya na lang ang pain para mahuli ang sindikato ng droga. Naway maawa ka sa makasalanang ito. Pero para kay Joyong, hindi ganun kasimple ang lahat. Isang taon na ang nakalipas, si Joyong ay miyembro ng bagong tatag na Southern District Prosecutor's Office. Noon, si Nam Do-hyun, isang taong walang padrino, ay isa lamang ordinaryong prosecutor. Si Joyong at ang kanyang mga kasamahan ay nagtatrabaho ayon sa utos ni Nam Do-hyun. Minsan lang silang kumilos ng sarili nila. Iyon ay ang pagdakip sa anak ng Chief Secretary ng gobyerno, isang adik sa pulbos at ang nagbebenta ng pulbos na nakikipagtransaksyon sa kanya. Ang kanyang grupo ay nag-imbestiga ng ilang buwan bago nila natunton ang bakas na ito. Akala nila'y nahuli na nila, ngunit nakatanggap sila ng utos. Kinansela ang operasyon ni Nam Do-hyun nang hindi pa nila alam ang nangyayari. Bigla silang inatake ng mga drug lord. Nagkaroon ng matinding labanan na ikinamatay ng isang miyembro ng kanilang team. Kaya naman, nabigo ang kanilang operasyon. Hindi nila nahuli ang AI, at pagkatapos noon, mabilis na na-promote si Nam Do-hyun bilang Deputy Director. Pagkalipas ng 3 buwan, opisyal siyang na-promote bilang Chief Prosecutor. Muli, walang pakundangan niyang ginamit ang paraang ito para mabilis na umangat, at walang hiyang si Chief Nam Do-hyun ay siguradong may koneksyon sa Major Crimes Unit ng istasyon ng pulis. Napagdesisyonan ni Iruma at ng mga nagbebenta ng pulbos na si Kim Hye-il, na simulan sa pagtanggal ng warrant of arrest kay Cho Joyong. Pero parang kwento lang ang narinig ni Joyong. Tatawanan ng isang pari, paano niya aalisin ang warrant of arrest ko? Magdadasal na lang ba siya na pagpalain siya ng Diyos? Pero sinabi sa kanya ni Inspector Go. Malaki ang payong ni Kim Hye-il, kahit sa Roma may sumusuporta sa kanya. Pagkatapos, pumunta si Kim Hye-il sa isang coffee shop. Nakilala ko si Gaeong-sun na maganda. Siya ang nag-imbestiga kay Ra. Dati, may 2 grupo nang nagbebenta ng droga dito. Pero kamakailan, parehong nawala ang mga lider. Nagkawatak-watak ang grupo, pero hindi bumaba ang dami ng droga sa Busan. Sa katunayan, mukhang mas malaki pa. Siguradong may bagong grupo na lumitaw. Sapat na kalaki para burahin ang mga dating grupo. Siguro sila ang nagpapatay sa mga lider dito. Higit pa rito, si Nam Do-hyun at ang mga miyembro ng Special Crime Unit, number 1 nanogram istasyon ng pulis ay may kaugnayan sa grupo ng nagbebenta ng droga na ito, para sirain ang ugnayan nila. Bukas, ang magandang si Gaeong-sun ay pupunta sa institute. Ano bang klaseng tao si Nam Do-hyun, ang bagong Chief Prosecutor sa Southern District? Sobrang ambisyoso at napakababaw, saka mas bata pa siya sa akin. Ang batang yun, walang modo. Hindi ko lang sila tuturuan ng leksyon, ipapatikim ko pa sa kanila ang impyerno, lahat ng lasa at amoy. SHHH, hinaan mo ang boses mo, anong silbi ng pagbulong? Tay, may tenga ang pader. Bukas,
Kapag pumasok ka sa South District Attorney's Office, tulungan mo akong ipawalang bisa ang isang warrant. Ano? Ngayon, si Kim Hong-sik ay nagsakay ng isang grupo ng matatanda sa isang ferry, at nangako na bibigyan niya sila ng pagkakataong magtrabaho at kumita ng pera, para hindi na sila kailan ganing alagaan ng kanilang mga anak, basta panatilihin nilang lihim, napakalaki ng kanilang sahod, at saka, siya na raw ang magiging mapag-aruga sa kanila, para sa mga anak nila. Naniwala at natuwa ang mga matatanda nang marinig nila ito. Hindi na kailangang pumalakpak. Kinagabihan, pinuntahan ni Kim Hong-sik si Nam Do-hyun para humingi ng tulong. Ang relasyon sa customs ay isang mahirap na buto na hindi madaling suhulan. Para kay Nam Do-hyun, maliit na bagay lang ito. Sa locker niya, parang may mga file ng ilang opisyal. Ang paraan niya ay laging hawakan ng kanilang kahinaan at takutin sila. Kinabukasan, nagpadala ang Southern District Prosecutor's Office ng isang magandang gayongson. Sinabi ko bang kailangan ko ng tao? Bakit basta na lang kayo nagpadala ng tao sa akin? Bakit may ganitong lugar? Prosecutor. Si Nam daw ayaw na may bagong sumasali, kaya binalaan niya si Gayongson na manahimik na lang. Huwag daw siyang mag-isip na gumawa ng gulo. Masaya naman siyang pumayag at pumunta sa opisina niya. At ang una niyang ginawa sa trabaho ay alisin ang warrant of arrest kay Jo-young. Nag-alala si Kim Hye-il na baka pag-alitan siya ni Nam Do-hyun dahil basta na lang niyang inalis ang warrant of arrest kay Jo-young. Pero balewala kay Gayongson iyon. May paraan daw siya. Mayroon na siyang inihandang magandang script. Hindi nagtagal, narinig na ni Nam Do-hyun ang script ni Gayongson. Mula sa virtual currency, pastahan sa sports, hanggang sa baccarat. Walang larong hindi niya sinubukan para hanapin ang kasabwat niya. Kung gayon, alisin na ang warrant sa babaeng yun. Mukhang gusto niyang kumita ng malaki, kaya niya sila hinihila. Sige, alisin na para makagala sila. Opo, nalaman ni Jo-young na inalis ang warrant niya sa loob lang ng isang araw. Lubos niyang hinangaan si Father Cho. Nagduda pa nga siya. Nagdududa kung tunay ba siyang Father Cho o isang mataas na opisyal na nagtatago. Pero iginigiit ni Kim Hye-il na isa lang siyang tunay na pari. Sabi niya sa'yo na hindi niya pwedeng ibunyag ang pagkatao niya. Hindi ko alam kung anong sinabi ni Inspector Go sa'yo. Sa ibang pangyayari, sa pabrika ng harina ni Kim Hong-sik, abala ang mga matatanda sa paggawa ng dekalidad na harina. Isang matandang babae ang hindi nakayanan ng alikabok at ng hina. Pero dahil sa mataas na sweldo, sinabi niya na sisiguraduhin niyang tatahimik siya at magtatrabaho ng mabuti. Nang makita ni Director Park ang matandang babae, naalala niya ang ina ni Redfish. Nabalitaan niya na matapos maaksidente, naparalisa ang kalahati ng katawan nito at kinailangan itong dalhin sa nursing home. Kaya naisip nila na maaari nilang gamitin ang ina niya para akitin siya, para lumabas siya. Kaya kinabukasan, nagpadala sila ng mga tao sa nursing home. Kunin niyo ang nanay ni Redfish. Si Kim Hye-il naman, naghahanda ng maghanap ng magpapanggap na Redfish. Si Jo-young sa script ni Gayongson ay ginawang isang babaeng sag-apa sa sugal, at gagamitin niya si Redfish para makipagpalitan ng pera. Iyon ang pinakamagandang paraan para malaman ni Kim Hye-il na umuuwi na ang kanyang kapitbahay galing sa trabaho. Sobra siyang pinapahirapan ng mga tao sa kumpanya. Nagtatanong siya tungkol sa kumpanya pero ayaw niyang magsalita, napaka-misteryoso niya. Naramdaman ni Kim Hye-il na may problema sa kumpanyang ito. Kaya pinasundan niya ang babae kinabukasan, para malaman kung saan siya nagtatrabaho at kung saan sila pupunta. Noon naganap ang unang pagkikita ni Kim Hong-sik at Kim Hye-il. Pero mukhang may kutob si Kim Hye-il sa negosyanteng iyon na mukhang matagumpay. Ang taong mabait na ito ay may masamang unang impresyon. Ang taong iyon ay hindi pumunta rito dahil sa pananampalataya. Nagsimulang magdasal, pero parang wala man lang paggalang sa Diyos. Iwinasiwas ang kamay at nag-donate sa simbahan ng 2 bilyong won. Anong problema? Nag-donate na ang deboto. Pasensya na, gusto ni Kim Hye-il na bawiin niya yon. Dahil medyo malaki ang donasyong ito. Pero tinanong siya ni Kim Hong-sik kung kapag nag-donate siya ng maraming pera, makakapunta ba siya sa langit? Sumagot si Kim Hye-il, hindi ka makakarating sa langit gamit ang pera, pero siguradong makakarating ka sa impyerno. Ganon ba? Sa puntong ito, bumalik na ang sumusubaybay sa matanda. Natuklasan niya na ang pabrika kung saan nagtatrabaho ang matanda ay nasa isang abandonadong pantalan, at mahigpit itong binabantayan. Hindi pa siya nakakapangalap ng impormasyon nang matuklasan siya. Sa gabi, handa na si Director Park para makipagtransaksyon ng red tile fish. Kay Jo-young, huwag kang umiyak, bata. Anong karapatang pantao ang mayroon ang mga nagbebenta ng pulbos?
Pero pagdating nila sa napagkasunduang lugar, natuklasan nilang isa itong patibong. Naparito kami para hulihin ka at pati na rin ang mga utak ninyo. Gayunpaman, hindi rin sila natakot dahil mayroon pa silang isang alas sa kanilang kamay. Iyon ay ang ina ni Red Fishbone. Ginamit niya ang matandang babae para takutin sina Joyong at ang kanyang mga kasama. Pinilit silang sumunod. Nang magtagumpay sila, sa pag-aakalang kontrolado na nila ang lahat, lumitaw si Kim Hye-il na nakasuot ng clown. Kumusta kayo? Kung hindi kayo lalapit dito, papatayin ko siya. Pwede ka nang mag-time out. Opo, ano? Diyos ko, anong nangyayari? Nagdadagdag lang ako ng trabaho. Kaya pala pinalitan na nila ang nanay ng Red Corp noon pa. Dahil wala nang may panggipit ang magkabilang panig. Kaya ang tanging paraan ay maglaban. Pinabagsak ni Kim Hye-il at ng kanyang mga kasamahan ang mga ito. Parang paghiwa lang ng melon, hindi nagtagal at nagkawatak-watak sila at tumakbo. Hoy, tumakbo na kayo, bilisan nyo, pero bago pa sila makatakas, pinaligiran na sila ng mga pulis. Habang dinadala ang mga gangster na ito, inatakihan ng mga nakatakipang mukha ang sasakyan ng pulis. Kaya pala ganito kalaki ang negosyo ni Kim Hong-sik. Ang pangunahing dahilan ay dahil sa matalino niyang utak, yung litratong ipinadala ni Joyong sa kanila noong nakikipag-ugnayan. Ipinasuri niya ang datos at kinumpirma. Ang litratong iyan ay kinunan 3 araw na ang nakalipas, na nagpapatunay na sa ngayon, wala silang hawak na pulang arawana. Kaya naman, agad siyang nagpadala ng mga tauhan para harangin tayo. Naligtas na tayo. Sila ay sinanay ng husto, mabilis nilang nalutas ang mga pulis. Pagdating ni Kim Hye-il, nailigtas na ng kalaban ang bihag. Sa direksyon kung saan sila tumakas, hinabol sila ni Kim Hye-il. Nakita niyang sinasakal ng kalaban ang babaeng pulis. Kaya sumipa siya, pero hindi man lang natinag ang kalaban at nanatiling nakatayo. Makikita mong hindi ordinaryong tao ang kalaban. Hindi kalayuan, may isang lalaking nakatitig dito. Nalaman ng lalaking nagmamasid sa away na ang paring iyon pala ang gumugulo sa negosyo niya. Sa tingin ko, hindi kaya ng mga yan ang pari. Agad nag-utos si Kim na umatras at kailangang dukutin ng isang pulis. Para lang makatakas kayo. Si Gyeong-sun ang magiging kanang kamay ni Nam Do-hyen. Siya mismo ang nagpresentang imbestigahan ang kaso ng mga drug addict. Noong una, hindi siya pinaniwalaan ni Nam Do-hyen hanggang sa makita niya ang ekspresyon niya. Pero madalas kong naririnig na sinasabi ng iba na parang hay ako. Kaya walang problema. Itong mga addict na to, ipagtatapat ko sa kanila ang lahat, kasama na ang nakaraang buhay nila. Lagot kayong lahat sa akin. Okay ka lang ba? Diyos ko, okay lang ako. Ipinagkatiwala niya agad kay Gyeong-sun. Tapos palihim niyang sinundan para tanungin ang mga adik. Akala niya sinasaniban si Gyeong-sun. Tapos, pagkatapos niyang makatanggap ng tawag, lubusan siyang nawalan ng pag-iingat. Sabi ng kausap niya, si Gyeong-sun daw ang sumalo ng kasalanan para sa mga corrupt na leader. Kaya raw siya naparusahan. Pinahanap ni Kim Hye-il ang lokasyon ng 3 adik. Nang makita niya ang isa sa kanila, naalala niyang nakita na niya ito sa cooking school. Nang tanungin ni Kim Hye-il sa kanya ang address, gusto pa niyang magpabida. Kung wala ako, paano kayo? Nagmamadali kayong magpabida. Baka madobol ang bogbog ninyo. Dahil natakot siya, sinabi niya ang lokasyon. Agad na pumunta si Police Go sa cooking school para magmanman. Ang dahilan kung bakit nag-aaral magluto ang isang adik, dahil mahal niya ang guro sa pagluluto. Sa pagkakataong ito, pumunta ang adik na may dalang regalo at bulaklak. Tumaya ang 3. Tumaya si Kim Hye-il na i-reject ang lalaki. Pagkatapos magtapat, idinagdag ni Lolo Go na hindi lang i-reject. Tapos tinatapon pa yung mga bulaklak at regalo. Mas masahol pa si Joyong. 3 tao, kumakain ng popcorn habang nakaupo sa kabilang kalsada, naghihintay na may mangyari. Malinaw naman, kayang maghabol ng makapal ang mukha sa loob ng 1 taon. Nakikita naman kung gaano siya kinamumuhian ng guro. Umalis yung lalaking sawi nang hindi napapansin na may sumusunod sa kanya. Nagkaproblema yung mga matatanda habang nagtatrabaho. Bumula yung bibig niya at bumagsak sa loob ng pabrika. Inutusan ng chairman ang kanyang mga tauhan na sunugin agad ang bangkay. Alam ng gwardiya na may pamilya pa ang biktima, kaya naisipan niyang ihatid ang matanda sa bahay para magmukhang natural ang pagkamatay. Sinundan ni Kim Hye-il ang adik hanggang sa lugar kung saan ginagawa ang droga nila, kaya nagdesisyon kayong sumugod. Pero biglang napansin ng mga gangster na sumugod kayo. Agad namang nakilala ng adik na siya yung pari, na hamarang sa kanila noong 1 araw. Binuksan ng babae ang bodega ng pulis. Para ik-ik,
at napansin niyang yung mga nakumpiskang pulbos ay napalitan ng harina. Hindi nila maintindihan kung bakit walang ibang AI na nakakaalam ng locus yung ito. Kung gayon, isa lang ang posibilidad, noong nagpunta si Kim Hye-il para nakawin ang kargamento nila, nahulog na siya sa patibong ng kalaban. Alam na alam ng kalaban ang bawat galaw nila, kaya hindi sila nagtagumpay na makuha ang kalamangan. Dahil hindi niya makontak ang matanda, pinakiusapan niya si Kim Hye-il na bisitahin ito. Paulit-ulit na tinawagan ni Kim Hye-il, pero walang sumasagot na AI. Kinuha niya ang susi sa ilalim ng paso ng bulaklak, at nang buksan ang pinto, isang matinding baho ang sumalubong sa matanda. Nakaratay roon, at lumitaw na ang mga lilito na senyales ng pagkamatay sa mukha niya. Malamig na ang katawan. Hindi nagtagal, nakatanggap ng tawag ang pulis mula kay Nam Do-hyen. Matapos ang madali ang pagsusuri, dinala agad nila ang bangkay ng matanda. Hiniling ni Kim Hye-il sa pulis na magsagawa ng masusing investigasyon. Dapat ipaalam sa pamilya para sa autopsiya. Sinabi naman ng pulis na hindi na kailangan at diretso na raw sa krematoryo mula sa punerarya. Sabi niya, namatay raw ang matanda dahil sa gulat. Napakagawa-gawa naman ng dahilan na yan, sabi ni Kim Hye-il. Amoy gasolina raw ang matanda. Nagkatinginan silang dalawa. Sabi pa ni Kim Hye-il, may bula raw sa bibig ang matanda. Madalas magbula ang bibig ng matatanda, wala yun. Kung ang mga magulang mo ang namatay, ganyan din ba ang gagawin mo? Gusto lang niyang itago ang nangyari. Napilitan si Kim Hye-il na pumunta sa lugar para mag-imbestiga. Pagdating niya roon, biglang dumating ang maraming pulis. Kasama nila ang mga aso. Nanganganib na ang gwardiya kaya pinindot niya ang alarm. Sa loob, nagsimula ng maglinis ng pinangyarihan ang lahat. Ang lalaki na nakaupo sa harap ng monitor ay malamig na pinapanood ang mga espesyal na pulis na sumugod. Hindi nagtagal, natuklasan nila ang malaking halaga ng puting pulbos. Ngunit sa loob, hindi droga kundi murang sangkap ng gamot. Pinagmamasdan niya ang lahat ng ito habang may nakakalokong ngiti sa kanyang mukha. Natuklasan ni Nam Do-hyen ang tracking device sa sasakyan. Ang mga sumalakay ay inayos ng direktor ng opisina ng taga-Yusig. Alam niya na si Nam Do-hyen ay nakikipagsabuatan sa mga drug dealer, kaya naglagay ako ng tracking device sa sasakyan niya. Nang matunto ni Nam Do-hyen at nung lalaking nagkita ang lokasyon na to, at ang dahilan kung bakit wala silang natuklasan ay dahil nakaimbento ang Timog Silangang Asya ng bagong gamot. Sa drug ang to, kahit ang mga asong tagapagbantay ay mawawalan ng pang-amoy. Sa suporta ng drug ang to kaya sila naglalakas loob. Dahil alam niyang hindi siya makakahanap ng bakas, bumalik si Kim Hye-il sa ospital. Nakita niyang gustong sapilitang kunin ng pulis ang bangkay ng matanda. Nakipagtalo ka na naman sa isa't isa sa gitna ng kaguluhan. Pinalabas ng pulis ang taser gun. Natamba ka sa lupa. Paggising mo, nasa loob ka na ng selda. Dumating si Father Jong sa istasyon ng pulis para iligtas kayong dalawa. Agad silang tumakbo sa punerarya, pero huli na sila. Nasunog na ang bangkay ng matanda. Akala nila tapos na ang lahat, pero pagkatapos noon, nagkaroon ng panibagong twist. Biglang natuklasan ni Kim Hye-il ang wanted order. Ang 5 opisyal ng taong iyon at si Police Go ay hindi masasabing magkamukha. Masasabi lang na kamukhang kamukha niya ang kriminal na may perpektong gintong tatsulok. Isang kaibigang ipinanganak sa Timog Silangang Asya at isang malaking lalaking may bigat na 110 kilo. Para magpanggap ang dalawang ito, simple lang. Napakaangkop. Ngayon, ang nagpapahirap sa ulo ng mga tao ay ang nunal na iyon. Kung iguguhit, malalantad kapag umulan. Kaya gumamit si Kim Hye-il ng marahas na paraan. Nang magising siya, lumitaw sa kanyang mukha ang isang nunal na kamukha nito. Ang girlfriend ng kriminal ay walang iba kundi si Joyong. Gusto pa sana niyang tumanggi hanggang sa hinawakan ni Doc Sang ang kanyang braso. Masaya siyang pumayag nang hindi alam ng direktor. Lumihis ako ng daan pauwi at naghintay hanggang sa magising siya. Saka ko lang nalaman na isa palang asasin ang taong yun. Huli na para tumakas. Sa loob ng simbahan, tinupok ng malaking apoy ang imahe ng mahal na birhen. Tikman mo muna ang lasa ng impyerno. Si Kim Hye-il, yung babaeng nagpupunas ng dugo sa dingding, biglang nakaramdam ng kilabot, pero paglingon niya, wala naman. Pero agad-agad, Diyos ko, yung multo basta nalang lumutang sa dingding. Nagtinginan silang dalawa at tumawa. Si Gayong-san naman, hinimitay. Matagal bago siya nagising. Ayaw na niyang tumira sa bahay kahit 1 minuto. Kahit pa may panganib na makilala siya ng mga drug dealer, naghanda siya ng maayos. Pumunta para hanapin si Kim Hye-il. Sabihin mo na,
Ano ba talaga ang pakay mo rito? Naalala ko na nagsisinungaling ang mga madre at pari. Nagsisinungaling. Ganito kasi, may multo sa bahay ko, may multo. Kinailangan niyang sabihin ang kanyang kinatatakutan. Narinig ni Kim Hye-il na puro multo ang sinasabi niya. Ayaw ko sanang pansinin, pero sa mukha mo, parang hindi ka nagsisinungaling. Sumama ka kay Gyeong-sun para magtaboy ng masamang espiritu. Ang resulta, mahaba ang buhok niya, mapatla ang mukha, nakasuot ng polka dots na damit, parang sinasakal ang leeg. Kim Hye-il, nasa likod mo siya, pari, sa likod, sa likod, sa likod, sa likod, nasaan, sa likod, sa likod. Umaakyat sa balikat ni Kim Hye-il ang babaeng multo, pero hindi niya nakikita. Si Gyeong-sun lang ang nakakakita ng mukha ng kalaban. Hindi talaga siya pinaniwalaan ni Kim Hye-il. Kaya pinakiusapan ni Gyeong-sun ang multo na bumaba. Natakot si Kim Hye-il sa inasta niya. Akala niya may sakit siya. Nakatanggap ng tawag, iniwan agad si Gyeong-sun. Wala siyang pakialam, tumakbo palayo habang pasan ang multo. Pagsapit ng gabi, nakaramdam si Gyeong-sun ng katahimikan. Sinimulan niyang tawagin ang multo at pinangalanan itong Dot. Nang hindi sumagot ang multo, gumaan ang pakiramdam niya. Samantala, nakaramdam naman si Kim Hye-il ng kakaibang pagkabahala. Sa ibang pangyayari, handa na ang apat na maging especially iya. Nalaman ni Doksang sa pamamagitan ng eksaktong balita na ang kasintahan ng lalaki ay hindi ordinaryong tao nang ilabas niya ang poster. Hindi kayo makapaniwala kaya nagpunta kayo sa lugar kung saan nagpapakita ang mga gangster. Nagpanggap kayong galit at tinanong sila kung nakita na nila ang lalaki sa litrato. Narinig ninyo na may matinding galit sila kay Kim Hye-il. Kaya dinala kayo ng mga gangster sa bodyguard. Bagamat nagpakilala kayo, hindi pa rin siya naniniwala, hanggang sa matanggap niya ang litratong ipinadala. Doon lang siya talaga naniwala na ang lalaking ito ay hindi pulis na si Go at ang kasalo ni Kim Hye-il sa litrato ay ang tiyuhin pala ni Police Go. Ang gwardya na nagpigil sa inyo. Pinagsabihan sila na huwag basta-basta gagalawin si Kim Hye-il dahil hindi pumapayag ang chairman. Isang nagngangalang Joyong ang pinapunta para basahin ang kanyang kapalaran. Ngumiti ng bahagya si Joyong dahil matagal na niyang inalam ang pinagmulan ng kanyang kausap sa mga dokumento. Nang marinig ni Joyong na sinabi niya na dahil sa kalasinggan ay sinunog niya ang mga magulang niya, lubos siyang naniwala kay Joyong. Pinatingnan niya kay Joyong ang kanyang kapalaran sa hinaharap. Kung ano-ano na lang ang sinabi ni Joyong kaya muntik na siyang himatayin. Sa proseso ng paghahabol mo sa karangyaan at kayamanan. Anong ibig sabihin ng biglaang kamatayan? Agad niyang binawi ang sinabi niya. Muntik ng biglaang kamatayan, buti na lang nakatagpo ng taong mahalaga at nagtamasa ng biyaya hanggang sa pagtanda. Tinanong ng lalaki kung sino ang taong mahalaga. Sinubukan ni Joyong na gumawa ng kwento tungkol sa isang tao sa timog. Hindi niya inaasahan na tama ang hula niya. Talagang makapangyarihan ka. Umalis ang lalaki at nakahinga ng maluwag ang mga kasama niya. Naging kanang kamay ni Nam Do-hyen si Gyeong-sun. Kaya ipinakilala mo sa kanya ang lalaking kasosyo niya. Hindi niya akalain na ang lalaking nakita lang si Gyeong-sun ay nabighani sa kanya at hindi maalis ang tingin sa kanya. Para pangang suyuin si Gyeong-sun, binigyan pa siya ng mamahaling regalo. Akala pa ni Gyeong-sun na peke kaya ipinacheck niya kung totoo. Hindi niya akalain na ang kwintas na mukhang ordinaryo ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyong won. Hindi siya nag-atubiling ibalik ito kay Kim Hong-sik, at sinabing hindi na sila kailangang magkita pa. Labis na nagpapanak si Kim Hong-sik na ang binhi ng pag-ibig na kasisimula pa lang, ay pinatay agad para pigilan ang pagkalat ng droga. Ang mga estudyante ng seminaryo ay nagpunta sa iba't ibang lugar. Para ipahayag ito, na ikinagalit ni Kim Hong-sik. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na walang awang bugbugin ang mga estudyante. Ang mga walang kalaban-laban ay brutal na binugbog nila. Dahil hindi makalaban, ang batang pari ay nagtago sa isang tabi at tinawagan si Kim Hye-il. Hinanap ni Kim Hong-sik ang babae sa bookstore. Ang nagbunyag ng pagkatao niya kay Kim Hye-il. Yung babaeng nakakita sa ekspresyon niya. Mukhang kalmado sa labas pero nagsimula nang ipasok ang kamay niya sa ilalim ng mesa. Sa loob ng simbahan, kahit na nakarating si Kim Hye-il sa oras. Pero sa kasamaang palad, sa mismong sandaling yun, biglang nagkaroon siya ng ingay sa ulo. Pagkatapos noon, pinalo siya ng mga gangster sa ulo. Nagsimulang magpagewang-gewang ang katawan niya. Pagdating ng mga tao, nakahandusay na siya sa lupa. Si Kim Hye-il, pinalo sa ulo na parang nawalan ng malay. Sumimangot si Gyeong-sun, walang imik, gumising ka na. Tapos sinampal ng paulit-ulit, gumising ka na.
Prosecutor Gyeong-sun, teka, itigil mo yung mga suntok mo. Dahil dyan, naalala na naman ni Kim Hye-il kung sino siya. Hindi lang si Kim Hye-il, muntik na ring mamatay si Gyeong-sun. Habang naghahanap siya ng ebidensya ng krimen ni Nam Do-hyen, ginulat siya ng isang mabait na tao mula sa likod. Ginawan siya ng electrotherapy sa leeg. Paggising niya, nakahiga na siya sa tabi ng tambak ng basura. Ang tandang grupo ng mga especially iya ni Kim Hye-il ay nakaluhod sa harap ni Kim Hong-sik na parang mga batang tupa na naghihintay na katayin. Sa sandaling ito, sumulpot ang isang tauhan at itinuro na si Jo-young ay tiyak na hindi isang especially iya. Dahil hindi lamang niya nahulaan ang nakaraan nito, kundi pati na rin ang kinabukasan nito. Tinanong ni Kim Hong-sik kung ano ang magiging kinabukasan niya. Sumagot ang tauhan na kahit may mga pagsubok, sa huli ay mamumuhay siya ng sagana, at mapayapa sa buong buhay niya, dahil hindi niya kayang harapin ang seminaryo. Galit na galit si Kim Hong-sik. Lalo siyang nagalit nang magsalita ang tauhan. Sinunggaban niya ang kwelyo ng tauhan at direktang binigyan siya ng 20 taon ng buhay. Nagulat ang lahat nang mag-utos si Kim Hong-sik na maghandang umatake sa apat. Agad silang tumayo at naghanda sa pagtatanggol. Sa kritikal na sandali, sumugod ang isa pang tauhan at nagsalita ng may ebidensya. Dati raw, nagpanggap na pulis si Go. Nag-isang niyang nilipol ang isang buong gang ng mga Hapon. Ngunit tinambangan siya ng mga Hapon at nag-iwan ng 2 butas sa kanyang likod. Kung wala ito ang taong ito, tiyak na pulis siya. Dahil sa mga salitang ito, pinagpawisan ng malamig ang ilan. Paano bigla na lang magkakaroon ng 2 butas? Pero sa puntong ito, nakatutok na ang kutsilyo sa leeg ni Police Go, kaya napilitan siyang maghubad ng damit. Ang nakakagulat, sa likod ni Police Go, mayroon ngang 2 butas. Ang 2 butas na iyon ay dahil sa aksidente ni Kim Hye-il. 6 lang ang nakakaalam nito. Hindi nila maintindihan kung bakit alam ng lalaking iyon, at kung bakit sila tinutulungan, kaya dinakip nila ito at inimbestigahan. Doon nila nalaman na dati pala itong pulis na kontra-droga, naging undercover sa mga drug dealer sa loob ng maraming taon. Siya lang ang nakakaalam ng pagkatao niya. Patay na siya, hindi na siya makakabalik sa normal na buhay. Kailangan na niyang maging isang tunay na drug dealer. At nakita niya ang peklat sa likod. Kaya tinulungan ni Police Go na makatakas kayo. Dumaan kayo sa detention cell. Narinig niya ang sigaw ng isang babae sa loob. Alam niya na ang babae ay mula sa intelligence unit. Dinakip siya ni Kim Hong-sik. Ibinigay nila ang balita kay Kim Hye-il. Alam ni Kim Hye-il na may nangyayaring masama. Sumugod siya sa bookstore. Nang makita niyang nakasara ang pinto, alam niyang dinakip ni Kim Hong-sik ang kanyang senior, pero hindi sapat ang kakayahan nilang magliligtas. Kailangan nilang papasukin si Kim Hye-il sa loob sa pinakasimpleng paraan. Iyon ay ang buksan ang likod na pinto. Naisip ni Jo-young ang paraan para paniwalaan ng bodyguard na bumalik na ang kapatid niya, kaya nagsimulang magpanggap si Jo-young at sinadyang sabihin. Ang lokasyon kung saan babalik ang Red Mullet ay sa lugar kung saan ginagawa ang droga. Doon, sa direksyong itinuro ni Jo-young, wala doon ang Red Mullet, pulang isda. Kapatid ko, huwag kang lumapit sa kanya. Kung hindi, masasapian ka. Lahat ng ito ay dahil sa kanila. Gumagamit sila ng telepono para gumawa ng 3D images. Ang bodyguard ay umiiyak ng husto, nagmamakaawa kay Jo-young na patawarin ang kaluluwa ng kanyang kapatid. Sinabi ni Go Jo-young sa kanya na ang pagpapatawad ay maaari lamang gawin ng senior shaman niya. Kaya isang pares ng mga shaman ang inimbitahan nila. Sa isang sulyap lang sa litrato, nagulat na ang dalawa. Ano bang ginagawa mo? Kim Hye-il. Ano ba talaga ang dahilan bakit sila takot na takot? Kailangan nating balikan ang mga nangyari bago nito. Nagpanggap kayong mga shaman. Sumakay kayo sa barko ng mga drug dealer. Ang pananamit ninyo ay nakakuha ng hinala ng lalaki. Hiningi ng matabang lalaki sa tabi niya na tanggalin ni Gyeong-sun ang kanyang belo. Nang marinig yun ni Kim Hye-il, nagsimula siyang magbulong at umarte na sinasaniban. Sinaniban niya ang katabi niya para iliga ang lalaki. Tapos sinamantala niya ang pagkakataon para tumakbo palabas at mag-alay para sa oarfish. Dahil hindi nagduda ang pulang gwardya, nagutos siya na may sumunod. Si Kim Hye-il, sa gabay ng kanyang kaibigang especially iya, ay natagpuan ang lugar kung saan ikinulong ang kanyang senior. Madali niyang sinipa ang pinto. Sa harap ng isang lalaking especially iya, nagpanggap siyang mahina. Iniligtas niya ang kanyang senior at ibinigay sa especially iya. Sinabihan itong magsuot ng damit ng empleyado, para makihalubilo sa mga empleyado para makatakas.
Pagkatapos, ipinaalam niya kay Gyeongsun na nailigtas na ang bihag. Matagumpay, sinabihan niya ang mga ito na umatras. Ang pulis na si Go, nang makatanggap ng balita, ay hindi na nagpanggap pa. Ayon sa plano, 2 tao lang ang kailangang iwan. Pero nang mabunyag ang pagkatao nila, nakalimutan nilang tumakas at napunta sila sa laboratorio. Di nagtagal, tumunog ang alarma at hinarang sila. Ang mga kalaban ay parang mga zombie na walang katapusan. Si Kim Hye-il ay aksidenteng napasok sa opisina ni Kim Hong-sik. Di nagtagal, naglaban sila ni Kim Hong-sik. Pagdating ni Kim Hong-sik, minamaliit niya ang kakayahan niya. Akala niya madali niyang makokontrol si Kim Hye-il. Hindi niya alam na muntik na siyang manalo noon. Nagkataon lang na bumalik ang dating sakit ni Kim Hye-il. Mabilis na lumapit si Kim Hye-il sa kanya. Inagaw ang baril niya at tumalon para tulungan ang iba. Sa tulong ni Kim Hye-il, mabilis silang nakatakas sa pagtugis ng mga tauhan na pinadala ni Kim Hong-sik. Pero malas ang bodyguard dahil siya ang nagpapasok sa kanila. Kaya ibinunton ni Kim Hong-sik ang lahat ng galit niya sa kanya. Bigla siyang huminto at hindi pinatay ang gwardiya. Napagtanto niya na hindi ngayon ang tamang oras para patayin ang gwardiya. Nabunyag na ang pagkatao niya, kaya ang pinakamahalaga ngayon ay makatakas. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ilipat ang kanyang pera. Inutusan ng gwardiya ang kanyang mga tauhan na palihim na itala ang paglilipat ng pera nila. Pagkatapos ay naglagay ng GPS sa sasakyan ni Kim Hong-sik para harangin si Nam Do-hyen. Kinumpronte siya kung bakit niya itinago na si Kim Hye-il ay isang ahente. Hindi natakot si Nam Do-hyen at sinabi sa kanya ang tungkol sa babaeng prosecutor. Ang lalaking yan ay tauhan ni Kim Hye-il kamakailan lang. Nang sinusubaybayan niya si Kim Hye-il na sugatan, napansin niyang nagmamadaling pumunta si Gyeongsun at nagbantay. Isang drug lord na naloko ng isang babae. Kaya ipinaaresto niya kay Gyeongsun sa kanyang mga tauhan. Tapos tumakbo sa isang ligtas na lugar para pasabugin ang bodega ng produksyon. Pero kahit anong gawin niya, hindi sumasabog ang bomba. Dahil matagal nang pinagkaibigan ni Kim Hye-il si Dok-sung at ang kanyang bodyguard. Sinamantala ang pagiging duwag ng gwardiya. Nakipagsabuatan ng palihim para tanggalin ang safety pin, niloloko ng patago. Dahil dito, galit na galit si Kim Hong-sik, isinuko niya ang pagkakataong tumakas. Agad niyang dinala si Gyeongsun sa simbahan. Pinilit si Kim Hye-il na magpakamatay. Binibigyan kita ng 3 minuto para mag-isip, kung hindi, ituturok namin ng purong asukal kay Gyeongsun. At bawal sa mga Katoliko ang magpakamatay. Pero para kay Gyeongsun, pinili pa rin ni Kim Hye-il na sumuway sa doktrina ng Katoliko. Buti na lang at may kaibigang dumating para sumaklolo. Dahil sa malaki niyang kapasidad ng baga. Direkta niyang sinira ang bitag. Galit na ibinato ni Gyeongsun ang detonator sa lupa. Tinapakan niya ito ng mariin at nanumpa na ngunguyain niya si Kim Hong-sik ng pira-piraso. Nang makatakas siya sa kamay ng kamatayan, may sumunod na naman sa kanya. Paglingon niya, naglabas ng armas ang 2 lalaking nakatakip ang mukha. Bago pa siya makapag-react, nanginginig na bumagsak ang mga kalaban sa likuran. Nakatayo lang ang assistant doon, nakatingin sa hawak niya. Tinanong niya ang babae kung siya rin ba ang gumamit ng electric shock sa kanya noon. Tumango ang babae. Sa puntong ito, nalaman ni Gyeongsun na ang babae ay isang especially iya. Ipinadala ng chief prosecutor para maghanap ng ebidensya ng mga krimen ni Nam Do-hyen, at kaya hindi ka pinapasok ni Gyeongsun. Sa kwartong iyon ay dahil puro camera ang nasa loob. Kapag pumasok ka, mabubunyag ang pagkatao mo, at kamakailan lang. Nang pinapanood niya ulit ang video, binura na ito ni Nam Do-hyen. Hindi sinasadyang nakita ni Gyeongsun na dumalaw kay Cho. Kung gayon, alam na ni Nam Do-hyen ang pagkatao ni Gyeongsun. Ang 2 lalaking nakatakip ang mukha ay pinadala rin ni Nam Do-hyen para patahimikin sila. Sa pagkakataong ito, unti-unting sinabi ng babae ang tungkol sa matagal na niyang itinatago sa kanyang puso, na ang silid na tinitirhan ni Gyeongsun ay may 3 babaeng namatay. Ang pumatay sa kanila, pagkatapos magbayad ng parusa, ay nagpakamatay. Ang bangkay ng huling babae hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan. Kaya naman, ang silid na ito ay walang umuupa. Kaya naman pinaupahan ni Nam Do-hyen bilang dormitoryo para sa mga empleyado, at si Gyeongsun ang unang tumira. Parang lalong sama-sama ang mukha ni Gyeongsun. Sinubukan niyang itanong ng mahina kung may litrato ng ikatlong babae. Ang resulta, ang kausap niya ay tuldok-tuldok, ang pangalan ay Nam Do-hyen, patay. Walang ginagawang mabuti tong lalaking to,
Pinagsama-sama ang lumang utang at bagong utang, gustong-gusto ko siyang balatan. Si Nam Do-hyun, sabay silang pumasok sa opisina ni Nam Do-hyun dahil nabuko na siya. Gusto ni Gyeong-sun na kumprontahin siya ng harapan. Hindi na rin nagpanggap si Nam Do-hyun at inamin na siya ang nagpadala ng mga tao. Gusto ni Gyeong-sun hulihin si Nam Do-hyun, pero mayabang si Nam Do-hyun. Dahil alam niyang wala kayong dalawang matibay na ebidensya. Sinabihan kayong umalis, mga hayop, mga aso, mga walang hiya. Nagdesisyon si Gyeong-sun na kumilos agad, para hanapin ang ebidensya ng krimen ni Nam Do-hyun. Sinira nila ang pinto ng sikretong base ni Nam Do-hyun. Natuklasan nila na walang dokumento sa loob, isa lang transmitter. Ang lugar na ito ay isa lamang transisyon ni Nam Do-hyun. Binuksan ni Kim Hong-sik ang container para kunin ang lahat ng pera sa loob. Nang buksan niya, napansin niyang wala ng laman. Agad niyang nahulaan na inilipat na ng bodyguard ang pera. At sa kabilang linya, ang bodyguard ay kampanteng umiinom ng alak kasama si Dok-sung para magdiwang. Sigurado siyang hindi siya mahuhuli ni Kim Hong-sik at nagmayabang. Binabaan niya agad ang telepono at sinabihan si Dok-sung na magmadaling maglaban ng pera. Hindi na siya makapaghintay na gastusin ito. Palihim na kinuha ni Dok-sung ang tracking device mula sa paanan ni Ra. Inilagay niya ito sa loob ng kahon ng pera ni Nam Do-hyun sa pamamagitan ng tracking device na ikinabit ng bodyguard kay Kim Hong-sik. Nahanap niya ang lokasyon ni Kim Hong-sik, at agad siyang tumawag sa Interpol. Si Jo-young at ang iba pa ay sumugod sa base ng bodyguard. Gusto nilang arestuhin siya, hindi nila inaasahan na nahulaan na pala ng kalaban. Sa daungan, nagtatago sa dilim ang Interpol. Naghihintay kay Kim Hong-sik na dalhin ang kanyang mga tauhan, agad nilang kinubkob si Kim Hong-sik na pulang-pula ang mga mata. Muli na naman siyang pinagtaksilan ng bukas at ng kapahamakan. Hindi mo malalaman kung alin ang mauuna. Kani-kanina lang, nakatanggap ang Interpol ng impormasyon. Si Nam Do-hyun ay dumating para arestuhin ang drug lord na si Kim Hong-sik. Hindi inaasahan, walang balak sumuko si Kim Hong-sik. Pula ang mga mata niya, nagsisisi na nagtiwala siya sa maling tao. Muling pinagtaksilan ng iba. Samantala, dumating na sina Kim Hye-il at Gyeong-sun sa lugar. Inilabas ni Gyeong-sun ang kanyang ID bilang prosecutor. Ipinakita ni Police Go ang kanyang ID. Magkakasamang itinuro ng tatlo si Nam Do-hyun bilang kasabwat ni Kim Hong-sik. Para makaligtas, ipinagkanulo niya si Kim Hong-sik. Ang layunin niya ay gamitin ang organisasyon para ipapatay kay Kim Hong-sik sa Interpol. Nagkagulo ang sitwasyon. Ayaw makialam ng pulis sa personal na bagay. Ang gusto lang niya ay mahuli si Kim Hong-sik. Hindi niya inaasahan na may sakuna mula sa langit. Isang pinto ng eroplano ang bumagsak. Bumagsak ito sa mismong gitna nila. Samantala, sinamantala ni Kim Hong-sik ang gulo at tumakas kasama ang dalawa niyang tauhan. Hinabol sila ni Police Go. Di nagtagal, nahuli sila ng kalaban. Sa kritikal na sandali, dumating si Padre kasama ang mga mananampalataya. Agad nilang binaliktad ang sitwasyon. Alam ni Nam Do-hyun na kailangan niyang kumilos. Kung hindi, mahahanap siya ni Kim Hong-sik. Nagpadala siya ng mensahe sa lahat ng paiskal, na tumanggap ng suhol mula sa kanya. Tinakat niya silang itaas siya sa pwesto. Kung hindi, isisiwalat niya ang lahat ng masasamang bagay na ipinagawa nila sa kanya. Sa garantiya ng kanyang mga nakatataas, naging espesyal siyang pinuno ng departamento. Nang makita ang balitang ito, galit na galit si Gyeong-sun. Ang mga taong ganito pa ang napo-promote. Gusto ko siyang hulihin ng buhay. Si Nam Do-hyun, kailangan mong mag-impake agad at bumalik sa Seoul. Pinakiusapan mo si Kim Hye-il na sumama sa iyo pabalik sa madilim na apartment na iyon, para mag-impake agad pagkapasok pa lang ng pinto. Hindi mapakali si Kim Hye-il, nanginginig ang buong katawan habang nakikinig sa babaeng prosecutor na sinasabing duwag siya. Nagmatapang pa siya at sinabing siya ay isang pari. Hindi talaga alam kung ano ang takot, pero biglang sumagi sa isip ni Gyeong-sun ang imahe ng babaeng naka-polka dots. Ginaw na ginaw ka ba, Gyeong-sun? Pinapasok ko na siya para kunin ang gamit niya. Pero nag-aalangan siya. Gyeong-sun, halika, tignan mo to. Ano na naman ba yan? Barya lang naman, mga barya lang. Natakot siya ng sobra dahil lang dyan. Nako, ito na naman yung tunog. Kim Hye-il, sundan mo yung tunog. Nalaman niyang nanggagaling sa pader yung tunog. Nanggagaling dito sa loob yung tunog. May kung anong meron dyan sa loob, bakit kaya naroon ang bangkay ng ikatlong biktima?
Ang tunog ay nagmumula sa digital na relo ng biktima. Si Kim Hong-sik ay bumili ng bagong armas sa pamamagitan ng isang middleman. Tinitignan niya ang litrato ng kanyang ina habang naghihinagpis. Ang kanyang kalunos-lunos na kapalaran ay hindi nagbago. Sa labas ng opisina ng tagayusig, naghain ng reklamo sina Gae Ong-sun at Kim Hye-il. Ito ang mga matataas na opisyal na kinasabwat ni Nam Do-hyen. Ito ay babala sa iyo na nanonood. Mga V at takot, maghintay lang kayo. Ang katotohanan ay tiyak na mabubunyag. Sa panunood lang ng video na ito, malalaman ninyo kung gaano kasama si Nam Do-hyen. Ito dapat ay isang seryosong paglilitis, pero nagagawa ninyong magtawanan ng walang pakundangan. Sa ngalan ng mga magulang, kung manumpa kayo, tatawagin kayong walang utang na loob. Kung hindi, tawag dyan ay pinirito. At isa pa, ang kawalan ng edukasyon ay hindi krimen, pero ang paggawa ng ilegal ay krimen. Naiintindihan nyo ba? Tama. Sa dami ng sinabi ko, ang resulta ay pinalayas kayong tatlo sa korte dahil sa pagkakagulo. Sa kaayusan ng paglilitis, may 7th minuto pa. Nagagawa pa rin nilang magtawanan sa isa't isa. Nang magbukas muli ang paglilitis, seryoso na sila. Dumating ang isang mahalagang saksi, isang taong tumulong kay Nam Do-hyen sa mga usapin sa customs. Itinuro ng lalaki si Nam Do-hyen bilang utak ng lahat. Siya raw ang nakipagsabwatan sa mga drug dealer. Gumawa ng lahat ng uri ng kasamaan. Tamang-tama noong iniisip ng lahat na makukulong na si Nam Do-hyen. Biglang binawi ng lalaki ang kanyang testimonya. Binaliktad ang lahat ng naunang testimonya at itinuro ang mga drug dealer. Sinabi niyang walang kinalaman doon si Nam Do-hyen. Hindi maintindihan ni Kim Hye-il kung bakit siya. Nagbago ng testimonya hanggang sa nakita niya ang anak at apo ng lalaki sa pinto. Doon niya naintindihan agad na dinakip ni Nam Do-hyen ang pamilya ng lalaki para takutin. Nakangising nakatayo si Nam Do-hyen sa harap nila at nanunuya. Hindi raw nila alam ang kanilang limitasyon, walang ebidensya pero nang ahas na hamanin siya. Pero hindi magtatagal at magbabayad siya sa kanyang kayabangan. Ibinunton niya ang lahat ng kasalanan kay Kim Hong-sik. Sa labas ng korte, may isang pares ng mata ang nakatitig sa kanya. Sa susunod na paglilitis, pinuna pa ng taga-suporta ni Nam Do-hyen si Gae Ong-sun dahil sa pagsigaw. Pinapapunta siya para humingi ng tawad kay Nam Do-hyen. Hindi pinansin ni Gae Ong-sun. Magbigay ng mahalagang ebidensya. Ang video na nagtatala ng pag-uusap sa pagitan ni Nam Do-hyen at ng kongresista para protektahan ang kanyang anak na adik sa droga. Sinuhulan ng kalaban si Nam Do-hyen. Ni-record ni Nam Do-hyen ang buong pangyayari bilang ebidensya. Hindi niya akalain na mahahanap ito ni Gae Ong-sun. Kanina, habang inaasikaso nila ang bangkay ng babaeng naka-polka dots, nakakita sila ng isang nakatagong kamera sa dingding. Ang pwesto ng kamera ay nakakabit sa katabing kwarto niya. Para masiguro ang kaligtasan, binuksan nila ang kwarto ng isa. Sa loob ay ang mga dokumentong natanggap ni Nam Do-hyen. Nang makita ito ni Nam Do-hyen, nagsimula siyang magdahilan na kinat and paste ninyo ang video. Natahimik din si Gae Ong-sun sa mga sinabi niya. Sa kritikal na sandali, sapilitang ipinasok ni Kim Hong-sik ang kongresista. Mas gugustuhin niyang sumugal kaysa hayaang makatakas ang traidor na si Nam Do-hyen. Itinutok niya ang baril sa ulo ni Nam Do-hyen. Pero hindi niya inaasahan na nakabili siya ng peking baril na ang unang bala lang ang totoo. Sinamantala ni Kim Hye-il ang pagkawala ng atensyon niya. Iniligtas niya si Nam Do-hyen mula sa baril, at ang kanilang pag-aaway ay naipalabas. Live. Nagtiwala si Nam Do-hyen na hindi papayagan ni Father Kim na patayin siya ni Kim Hong-sik, kaya nagsimula siyang magmayabang. Buong bansa ang nanunood. Ang dami mong sinasabi, napakatuso mo talagang hayop ka. Saan ka balak tumakas? Sa huli, ang naghihintay kay Kim Hong-sik ay mahabang araw sa kulungan. At si Nam Do-hyen din ay dadaan sa madilim na mga araw sa kulungan. Kahit na nalutas na ang masasamang elemento, si Gae Ong-sun din ay iniiwasan ng kanyang mga kasamahan. Nagpasa siya ng kanyang pagbibitiw at nanumpa na siya ay hindi nalalahok sa politika. Agad-agad pagkatapos, lumabas siya sa listahan ng mga kandidato sa politika. Dahil sa pagdakip kay Nam Do-hyen at Kim Hong-sik, sumikat ang kanyang pangalan. Biglang tumaas ang approval rating mo noong naghihintay ang lahat sa resulta. Tapos bigla kang nagpabeya kaya namatay ang screen. Nagkagulo ang sitwasyon. Si Kim Hye-il, habang sinasagip ang isang batang babae na binubuli, ay pinaligiran ng mga tauhan ni Kim Hong-sik na gustong mag-higanti. Kahit ang pinuno nila ay hindi kaya si Kim Hye-il. Kahit magsama-sama pa kayo, hindi nyo magagalaw ang isang hibla ng buhok ni Kim Hye-il. Umatras kayo ng kaunti. Tama,
Umatras pa kayo ng kaunti, hindi kayo ang kinakausap ko. Sinasabi ko sa kanya, ililigtas kita agad. Napakalakas ng suntok ko.